natin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay 3 linggo ng Adbyento at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Rani Laruan. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon ating sisimbihan ang 3 kandila ng kulay rosa sa korona ng Adbyento. Dakilang Ama, sa patuloy namin paglalakbay sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa at kapayapaan at ang kandila ng galak. Pagkaluban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot na pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa karagdagang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa kapagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nagdulot ng kagalingan at kagalakan ang pagdating ni Yahweh sa kanyang bayan. Ang nagdurusang bayan ng Israel ay aawit sa kaligayahan sa pagbabalik nila sa kanilang tahanang Jerusalem. Ito rin ang inaasahan nating mga Kristiyano sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Susunduin niya tayo at ihahatid sa walang hanggang kaharian ng Ama. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya.
mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa, ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaniningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingid. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag, aawit sa gala ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpa-kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkain handa sa nangagugutom. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot o lila, masamang balangkas, pinipigil niya. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pinapayuhan ni Santiago ang mga Kristiyano na manatiling tapat sa kanilang pananampalataya at mabuhay sa pag-ibig at kapayapaan. Sa kabila ng mga paghihirap sa buhay, tahimik ngunit mabisang kumikilos ang Panginoon. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng unang at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitungin, nakakarinig ang mga bingig, muling nabubuhay ang mga patay, at pinangangaral sa madukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis na mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Anong ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano ang inyong ibig makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nadaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking padadalang nauna sa iyo. Ihanda niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan. Ngunit ang pinakaaba sa matang pinag-aarian ng Diyos ay dakila kaysa sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. God is good all the time. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa ikatlong linggo ng Advento, na kung saan nakita natin kanina, sinindihan na po natin ang ikatatlong kandila ng Advento. Tingnan natin, ito'y naiiba sa lahat. Itong tatlo ay ibang kulay, ngunit itong ikatatlo na sinindihan natin kanina ay kulay rosas. Dahil ang linggong ito'y tinatawag natin Gaudete Sunday. Ano ibig sabihin ng Gaudete Sunday? Gaudete, ibig sabihin magalak. Magalak, para bagang mayroon tayong shifting sa ating pagdiriwang. Simula nung unang linggo ng Advento hanggang ngayon, ikatlong linggo ng Advento. Dahil nga, ikatlong linggo ng Advento, ang hamon sa atin, ang tawag sa atin ay ang kagalakan. Kagalakan ng ating mga puso. Kagalakan ng ating buhay. Bakit man ito ay ikatlong linggo ng Advento, ginatawag na Gaudete? Dahil ikatlong linggo ng Advento, Gaudete, ibig sabihin, mayroon tayong kagalakan dahil malapit na ang pagdating ng Mesiyas. Malapit na ang pagdating ng Batang Sanggol, ang Mesiyas, ang Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Kaya, ito yung panawagan sa atin sa araw na ito, sa linggong ito, mayroon tayong galak sa ating buhay, sa ating puso. So mga kapatid, paano natin masasabi na mayroon tayong totoong kagalakan sa buhay natin, mayroong joy, mayroong happiness sa buhay natin kapag tayo nakaranas ng kalungkutan? Paano natin masasabi na mayroong galak sa puso natin kapag mayroon tayong karanasan sa mga kriminalidad sa paligid natin? Paano natin masasabi na mayroong kagalakan sa puso natin ngayong Pasko kung maraming korupsyon na makikita natin sa paligid? Paano natin masasabi na mayroong galak sa puso natin kung tayo ay nakaranas ng paghihirap at mga pagsubok sa buhay? Paano natin madama ang totoong kagalakan kung lahat ng ito ay ating naranasan sa araw na ito, sa panahong ito ng Advento? Mga kapatid, ang hamon sa atin sa ating ikatlong linggo ng Advento ay kagalakan. At paano natin ito makamtan
itong totoong kagalakan sa kabila ng ating mga karanasan sa buhay. Mahalaga, ang totoong kagalakan ay yung malaman natin ang rason bakit may Pasko. Ano po ba ang rason bakit may Pasko? Father, may Pasko dahil may regalo. No? Natanggap na po ba kayo ng mga regalo? Father, may Pasko. No? Mayroon kaming galak ngayong Pasko dahil mayroong bonus. Mayroong 13th month pay. Father, mayroon kaming galak ngayong Pasko dahil maraming mga magagandang mga Christmas lights, mga Christmas decors, mga parol. No? Kapag pupunta tayo sa mga malls, no? Pagpunta tayo sa ibang sa mga parke, no? Sa mga parks, makikita natin mga nagagandahang mga parol, nagagandahang mga Christmas tree, nagagandahang mga Christmas decors. Makikita natin yung mga nagniningningang mga Christmas lights. Ang tanong, ito po ba ang totoong galak? Ito po ba ang totoong kasiyahan natin? Ito po ba ang totoong kagalakan sa buhay natin? Itong mga material na bagay na makikita natin. Mga kapatid, ang totoong galak ay hindi sa mga material na bagay. Ang totoong kagalakan ay nasa kalooban. Ang totoong kagalakan ay sa ating mga puso at kalooban. So, paano natin makakamtan ang totoong kagalakan ngayong Pasko? Kailangan nating mag-focus. Kailangan nating mag-focus. Fokusan sa rason bakit may Pasko. Sa rason bakit may Belen. At sino yun? Ang batang sanggol na isisilang. Kapag nakafocus tayo doon sa batang sanggol na isisilang, tiyak mayroon tayong kagalakan sa puso natin. Kasi kung nakafocus tayo sa mga material na bagay, nakafocus tayo sa ating mga attachments sa buhay, nakafocus tayo sa mga dekorasyon sa paligid, ibig sabihin hindi nakafocus yung ating buhay, yung ating puso at kalooban sa sanggol na isisila ngayong Pasko. At anong gagawin natin para makafocus tayo doon sa Belen? From the word focus. No? Anong unang letra ng word na focus? F. Fix your heart to God. Gusto nyo maging masaya ngayong Pasko? Gusto nyo magkaroon ng kagalakan sa buhay natin? Isentro natin ang ating buhay sa Diyos. Fix your hearts to God. Bakit man? Dahil kung minsan ang laman ng ating mga puso, yung mga longings natin sa buhay. Marami tayong mga kagustuhan. Marami tayong mga longings sa buhay. Kung minsan hindi na ang Diyos ang sentro ng buhay natin. Kaya walang galak sa puso natin because we are longing for something na makapag-satisfy sa atin. Kumbaga, ibang Diyos ang nasa loob. Anong Diyos na yon? Material na bagay. Position. Yung ating mga tawag mga attachments, mga material na bagay, yung ating kayamanan. Pero kung ang Diyos ay nasa sentro ng buhay natin, no? Dahil may kasabihan nga na there is no such thing in this world that can satisfy the human hearts. Wala. Wala isang bagay dito sa mundo na makapagpupuno sa atin, no? Babasa natin sa Salmo, no? Sabi sa Salmo, ang puso ko, ang kaluluwa ko'y mapapanatag sa iyo lamang, Panginoon. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Ibig sabihin, kapag nakasentro, nakatuon yung ating puso sa Diyos, tiyak mayroon tayong kagalakan. Amen? Mayroon tayong kagalakan. Bakit man? Nandun na yung satisfaction. Masatisfy na tayo kung ano mayroon tayo. Dahil mayroong Diyos, ang pinakamalaga, mayroon tayong Diyos sa buhay natin. Sunod na letra. Anong sunod na letra? Overcome fear with faith. No? Pwede nating malampasan yung mga pagsubok na yan, yung takot na yan,
sa pamagitan ng ating malalim na pananampalataya sa Diyos. Bakit hindi tayo masaya? Dahil meron tayong takot. Takot saan? Yung iba nakaranas ng mga anxiety. Ang iba nakaranas na ng mga depression. Anxiety, ano kaya yung future natin? Ano kaya mangyayari bukas? No? Mayroon tayong takot na mangyayari sa buhay natin. Pero ang mga takot na ito'y malampasan natin kapag mayroon tayong malalim na ugnayan at pananampalataya sa Diyos. Amen? Kasi alam naman natin, yung kalaban natin, inaagaw tayo para maging masaya tayo. Hindi gusto ng kalaban natin na tayo ay maging masaya. Gusto niya palaging tayo may takot. Dahil kapag may takot tayo, ito'y simbolo na kulang yung ating pananampalataya sa Diyos. Yung ating pagmamahal sa Diyos. Amen? Kaya, burahin natin yung takot. Papalitan natin ng malalim na pananampalataya sa Diyos para tayo ay maging masaya. Gusto niyo maging masaya? Maniwala sa Diyos. Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Sunod na letra. Ano sunod na letra? Hello? Akala ko tulog. Ang sunod na letra ay? Hindi nga. Ang sunod na letra ay letter C. No? Ibig sabihin, mga kapatid, na ang buhay natin kung minsan, kailangan natin i-convert ang ating sarili sa paggawa ng kabutihan. Convert yourself sa paggawa ng kabutihan. Ano ibig sabihin ng paggawa ng kabutihan? Tulad nga naman, ng taong gustong maging masaya ay marunong gumawa ng kabutihan. Choose to do good. Piliin natin gumawa ng kabutihan. Para maging masaya at mayroong galak sa buhay natin. Amen? Tingnan natin yung mga simpleng tao, di ba? Kunting tulong lang, kunting bahagi lang kung ano mayroon sila, kunting pagbibigay lang, sila ay maging masaya na dahil sila ay naging daluyan ng grasya, ng biyaya ng Diyos sa iba. Mayroon namang kuripot, mayroon namang ganito, sirado ang kamay, mayroon namang mga may pera, ngunit hindi mapagbigay, ngunit malungkot pa rin ang buhay. Di ba? Maraming mga mayayaman, may pera nga, ngunit hindi naman maging masaya. Mas masaya pa yung mga nakahiga lang dyan sa lansangan, yung mga isang tuka, dahil nga, pinili nila na maging simple ang kanilang pamumuhay. Piliin natin ang paggawa ng kabutihan, ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa upang tayo magkaroon ng kagalakan sa buhay natin. Amen? Sunod na letra, malapit na po tayo. Ano sunod na letra? Understand that God is greater than our problem. Amen? Isipin natin, may problema ba tayo ngayon? May mga alalahanin ba tayo ngayon? May mga pagsubok ba tayo sa buhay ngayon? Mas malaki ang Diyos natin. Amen? Mas malaki ang Diyos natin sa mga problema na yan. May mga alalahanin ka ba sa buhay? May mga krus ka bang pinapasan? Kung minsan yung mga krus na yan, mga problema na yan, yan yung mga rason upang maging malungkot tayo. Upang, hindi natin maramdaman ang totoong galak sa buhay natin. Ngunit, piliin natin, tanda natin mga kapatid, mas malaki, mas malakas ang ating Diyos kaysa sa mga problema natin.
Minsan sabihin natin, Father, may pinagdaanan akong problema. Ididaanan mo lang. Mahilig kasi tayong tumambay sa problema. Walang problema na walang solusyon. Basta't mayroon tayong Diyos sa buhay natin. Amen? Kailangan nating maunawaan at maintindihan na mas malaki ang Diyos natin kaysa sa mga pagsubok natin sa buhay. Sunod na letra. Stay close to Him. Kanina, mayroon nandun yung mayor yata, no? Si mayor pumunta doon sa likod ng parokya. Namimigay sila ng mga pamasko. Iwan ko kung nandun si mayor, sabi nila mapupunta doon, hindi ko alam kung nakapunta. Namimigay sila maraming mga tao. Yung iba, maraming mga bitbit, no? Maraming mga bitbit. Isang tao, ang dala niya 5, ang dala niya 4, no? Sabi ko, sa isip ko, bakit ano? Sabi ng iba, Father, yun naman talaga basta malapit ka sa sandok. Hindi marami kami dala. Di ba yan palagi masasabi natin? Malapit ka sa sandok, ikaw yung unang makakain, at marami pa yung sa iyong. No? Kaya, gusto nyo maambunan ng biyaya mula sa Diyos. Kailangan mong lumapit sa Kanya. Kailangan mong hindi lumayo sa Kanya. Amen? Stay close sa Diyos upang ikaw ay maambunan ng maraming biyaya sa buhay natin. Yun kasi kung minsan nagtawag doon, nagdududa tayo, nagdadoubt tayo, nagre-reklamo tayo. Father, bakit yung kapitbahay ko mayroon, ako wala? Kaya siguro malayo tayo sa Kanya. Siya siguro araw-araw nagsisimba. Ikaw, simba ka lang kung simbang gabi. Simba ka lang kung Holy Week. Pero kung yung tao, palaging malapit sa Diyos, maaambunan ng maraming biyaya mula sa Kanya. Amen? Kaya ito yung hamon sa atin. Magkaroon tayo ng kagalakan kapag nakafocus tayo. At saan? Sa Belen. Nakafocus tayo sa Pasko. Sa rason bakit may Pasko. At ano yun? Yung batang sanggol na isisila. Huwag tayong mag-focus sa mga nakikita natin sa paligid. Huwag tayong mag-focus sa ating mga matatanggap na yung Pasko. Yung iba nagre-reklamo, bakit no? Ito lang yung natatanggap. Bakit? Birthday mo ba? Na magre-reklamo ka? Ang dapat magkaroon ng regalo, yung batang sanggol na isisila ngayong Pasko. Ang tanong, ano ang niregalo mo sa kanya? Meron ka bang dala-dalang regalo? Baka tayo lang yung palaging humihingi. Hindi naman natin birthday. No? Birthday, no? Ni Jesus ang batang sanggol. Kailangan natin mag-focus sa Kanya. Siya ang sentro ng Pasko. Amen? Hindi yung mga dekorasyon natin sa bahay. Hindi yung mga Christmas tree natin sa bahay. Kahit walang mga Christmas tree, kung ang puso natin ay nakatuon at nakasentro, nakafocus kay Jesus, tiyak mayroong kagalakan sa buhay natin. Amen? Kaya ito yung hamon sa atin. Ito yung tawag sa atin. Ito yung 3 linggo ng Advento. Mayroong kagalakan sa puso natin dahil malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kailangan nating maghandaan. Nakapokus tayo sa Kanya upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo mawala, at magkaroon tayo ng kagalakan sa ating mga puso. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayo sa ating pagkabalisa habang naghihintay sa ating tagapagligtas. Pagkalooban nawa niya tayo ng galak sa ating mga puso. At manalangin tayo, Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Mahayag nawa ng iyong simbahan ng iyong pag-ibig sa aming paghihintay sa iyong anak at sa tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay na may galak. Gabayan mo ang aming mga pinunong pambansa at lokal sa kanilang paghahatid ng iyong pagmamahal at awa sa aming mga kababayan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning aming daladala ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Maghari pa rin nawa ang galak sa gitna ng aming mga pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Yakapin mo sa iyong walang hanggan at masayang piling, magpakailanman ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Pagkalooban mo kami, Ama, ng kagalakan habang matyaga kami naghintay sa maluwalhating pagkatawang tao ng iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak, si Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mahihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa dinatatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat.
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na piring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinag-ahanda namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na kapangyarihan, kusmos na parati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kaligtasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosana, sa kaligtasan, Hosana, Hosana, sa kaligtasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagwali natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay kabalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat at kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at tugon ni Kristo na buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa, at ni Milo Yobert na aming Obispo at ang kanang kaparinan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pa'y dapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa Maria, alam mo, mapasalangit ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo buhay ngayon ng aming kapatid sa araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala. Tulungan pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin. Magbago kami namin tulong sa puso. Nagyanaw mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahabakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
inunong ako. Pag-ibig sa alay sa'yo pananatili ako. Huwag kang naisip na tayo'y mawalay. Huwag kang isipin Magkabalikan sa ating pagkakal, o manawan sa tahanan, sisirang sa'yo, nayakap nilang nagdasig, at bayan mo. Akong naisip, isahin kita. Magsiluhod po ang lahat at ating pong dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang pinagsaluhan namin ngayon sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, ay pangindapatawang kami na maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siya na mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa mga announcements. Narito po ang schedule ng simbang gabi sa ating kapilya at parokya. Sa ating parokya, December 15 hanggang 23, simbang gabi, 9 p.m. December 16 hanggang 24, Misa de Gallo, 4 a.m. December 20, Saturday, Bishop's Mass, 4 a.m. December 24, Christmas Eve, 6 p.m. and 8 p.m. December 25, Christmas Day, 10 a.m., 4 p.m. at 6 p.m. Dito naman po sa ating kapilya,
December 15 hanggang 23, 9 p.m. December 24 at 31, 9 p.m. Hinihikayat din po ang lahat na mag-alay para sa simbang gabi. Mangyaring tignan ang tarpaulin sa labas ng kapilya para sa mga nais magbigay. Ang mga malilikom na alay ay ipagkakaloob sa mga nangangailangan sa December 26, 2025 bilang bahagi ng gift-giving program. Maraming salamat po sa inyong suporta at magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hi guys. Naka-live yan. Si Tita Mel, oh. Hi, Tita Mel. 1, 2, 3. Yung kamay. 1, 2, 3. 1, 2, 3.